sa isang hospital. Isang hospital lang ang pinagtrabuhan nila. Kaya maraming salamat dahil lahat ng aking mga anak ay nagtatrabaho na. Kaya maraming salamat, Lord, sa kabutihan mo. Walang hanggang papurit pa sa salamat sa iyo ay aking ibinabalik. To God be the glory. Amen. Amen. Ayan nga po ang kabutihan ng ating Diyos sa buhay. Ayan. Manalig ka lang at ibibigay niya sa iyo kung ano po yung hinihiling mo. Amen. Sino pa po ang susunod? Pwede pa pong isa. Sister Mona. Glory to God, glory to Christ in Jesus. Pinagpalang hapon po sa atin lahat. Ako po nagpapasalamat po kay Yahweh El Shaddai. Tinataas ko po. Nagpapasalamat po ko sa Kanya sapagkat mapalad po ang manalig sa Kanya sapagkat Siya po ang tunay kadakilaan. Kasi sa kabila po ng mga pagsubok sa buhay ko, hindi niya ako iniwan. At lagi niyong tatandaan po, Lord, na nandyan po si Lord sa buhay ko, kahit anong mga pagsubok po. Itong pong John, birthday po ng papa ko, isang taong paano niya ako minahal at paano niyang binigay yung pagmamahal sa akin at binabantayan. Kahit man wala man siya, hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin yung pagmamahal niya, ang pagpaaral sa akin at pagtuturo. Kahit man sa pagtanda ko, lagi ko sinasabi sa sarili ko na, Lord, sana magampanan ko po ang maging mabuting tao. Sa kabila po may mga pagsubok po, ay parang yung lahat ng mga problema sa akin, siya na lang po yung na-stress sa akin. Pero mas pinili ko po maging positive po sa buhay ko kasi alam ko, kasama ko po si Yahweh Shaddai. Sapagkat sa kabila po ng mga nagawa kong kasalanan, nanatili po siyang tapat po. At thank you po, Lord. Amen. God is good all the time po sa buhay siya sa akin po. Amen po. Amen. Ayan nga po. Thank you, Sis Mona. Ayan. Susunod po si Sister Jomalda. Yes, Lord, muli maraming pong salamat muli, Lord. Every gising is a blessing. Amen. Muli, Lord, maraming pong salamat sa patuloy na pagpapala niyo po at pag-iingat. Lord, salamat. Ang nakagraduate na naman po ang isa kong pamangkin. Nasa kanilang pagsisika, Panginoon. Lumabas na naman po ang isa kong pamangkin. Another cum laude uli, Panginoon, sa Lucis family. Thank you, Lord, sa pag-iingat mo, sa pagpapala mo sa kanila ng katalinuhan, Panginoon. Maraming pong salamat, Lord. Sa kabila ng kanilang mga sitwasyon, Lord, nakita ko ang iyong pagpapala sa kanila at pagbigay niyo po ng karunungan sa aking mga pamangkin. Lord, lumabas lahat, halos ang apo ng aking mga magulang. Mapaprivate man po, Panginoon. Salamat, Lord, sa lahat ng pag-iingat mo sa kanila at sa karunungan na patuloy niyo pong ipinagkaloob sa kanila. Ganon din po, Lord, salamat po muli sa pagkakataong ito mali, Panginoon. At ako'y 61 na rin, Panginoon. Thank you, Lord, sa pag-iingat mo, Lord. Maraming pong salamat, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, salamat sa mga taong ginamit mo na naging daluyan, Panginoon, ng biyayang aking tinanggap at patuloy ko pa pong tatanggapin. Higit sa lahat, Lord, sa pagkakataong ito na ipinagkaloob mo po, Panginoon, na sa kabila ng aking kahinaan, Lord, narito ako ngayon, Panginoon. Patuloy ako, Lord, nahihingi ng iyong pagpapala na patuloy mo akong gabayan, pangunahan, na maayos ko pong magampanan ang tungkulin na ipinagkatiwala mo po sa akin na sa kabila ng aking mga kahinaan, Panginoon. Kaya naman, Lord, wala po akong maibalik sa iyo, kundi ang ikaw ay lagi kong papupurihan, pasasalamatan, Panginoon, sa lahat ng mga pagpapala mo, Lord. At patuloy akong hingi, Lord, ng pagpapala mo muli, na muli samahan niyo po kaming mag-amo
sa amin pong pagpunta sa Malaysia sa this coming Thursday, Panginoon. Patuloy mo kami, Lord, na gabayan at muli maraming pong salamat. Magandang umaga po, Lord. Thank you, Lord. Amen. Amen. Thank you, Sis Jumalda. Ngayon naman po magsitayo na po tayong lahat upang patuloy na makinig ng mabuting balita na ihahayag ng ating elder disciple, Brother Edgar, sa pangungunan ni Sister Miles, opening prayer sa Sister Jumalda, sa pangungunan ng El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong. Holy Spirit, take over into our heart. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos, mapagpalang Amang Yahweh El Shaddai, muli maraming pong salamat sa pagkakataong ito na muli ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ang Diyos na siyang nagbigay sa amin ng buhay at ng aming ikinabubuhay. Lord, muli maraming pong salamat sa lahat ng mga pagkakataon at patuloy na pag-iingat niyo po sa bawat isa sa amin. Salamat po muli, Ama, sa buong linggong nagdaan. At patuloy kami naririto nagkakaisa. Muli hihingi po muli kami ng iyong pagpapala. Naway patuloy niyo pong pagpalain ang susunod mo pong gawain. Pagpalain niyo po at patuloy na pagkaluban ng karunungang nagmumula sa iyo. Ang iyong lingkod na gagamitin mo, si Brother Edgar, upang muli pong maghayag ng iyong magandang balita. Patuloy mo siyang pangunahan, Lord, na sa bawat kataga na kanya pong ihahayag. Lubin mo po, Panginoon, na sa bawat isang naririto at makapakinig sa lahat ng kanya pong sasabihin at ihahayag. Pagpalain mo ito, Panginoon, na ito ay magrima sa aming mga puso at isipan, upang ito'y maging gabay namin at kalakasan sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Patuloy din po namin hinihingi, Panginoon, na bigyan niyo po kami, Lord, ng tingang makapakinig ng mabuti sa inyong magandang balita. Ang lahat po, Lord, ang naririto, anuman po ang kanilang mga kahilingan, patuloy namin ito, Lord, lahat na ipinagkakatiwala sa iyo, sapagkat ikaw ang Diyos na buhay na siyang higit nakakaalam sa lahat ng bawat isa sa aming mga pangangailangan. At patuloy mo amang pagpalain ang 4 na sulok ng lugar na ito. Naway patuloy mo po itong padalhan ng libo-libo mong anghel upang walang makagambala sa aming pakikinig at pakikiisa. Lord, ganon din po sa lahat ng iyong manggagawa. Patuloy mo kaming pangunahan, samahan at turuan na maayos naming magampanan, magawa ang mga bagay na ipinagkakatiwala niyo po sa amin. Sa lahat po, Lord, ng lahat ng nakahanda po ng awitin ng iyong mga choir, patuloy mo ito, Lord, na pagpalain, Panginoon, na nawa, Panginoon, sa bawat kataga na kanilang aawitin, Lord, lubin mo, Panginoon, na ito nawa ay magrima din po sa bawat isa sa amin ang bawat kahulugan nito, Panginoon. Patuloy mo lahat, Lord, na pagpalain, Panginoon, ang susunod mo pong gawain ito. Ama, muli maraming pong salamat. Wala po kaming maibalik sa iyo, kundi ikaw ay patuloy naming papupurihan at pasasalamatan sa matamis at dakilang pangalan ng iyong mahal anak na si Jesus, na siyang naghahari noon, ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mga kapatid, palakpakan po muna natin ating Panginoon. Yung pinakadapos na palakpak para sa Kanya. Amen. Amen. Tayo bang natin mga pinagpala? Amen. Ang lahat ng mga pinagpala, sumigaw ng Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Amen. Mga kapatid, magsitayo po tayong lahat at taas po natin ating mga kamay sa pag-welcome ng Holy Spirit. Samba, dadakilain, tinataas.
gabay, Panginoon. Manahan ka sa buhay ko'y puspusin ako upang mabuhay na nalulugod sa'yo. Ikaw ang Diyos na pupurihin, sinasamba, dadakilain, tinataas ka namin, Panginoong Jesus. Ikaw ang Diyos na aawitan, biyaya mo'y pasalamatan, pag-ibig mo'y wagas, aming Panginoon. Ang banal mong Espiritu, naglalakasan ko't gabay, Panginoon. Manahan ka sa buhay ko, puspusin ako upang mabuhay na nalulugod sa'yo. Ang banal mong Espiritu, naglalakasan ko't gabay, Panginoon. Manahan ka sa buhay ko, puspusin ako upang mabuhay na nalulugod sa'yo. Manahan ka sa buhay ko, puspusin ako upang mabuhay na nalulugod sa'yo. Upang mabuhay na nalulugod sa'yo. Upang mabuhay na nalulugod sa'yo.
Hallelujah. Amen! Bless pa kayo mga kapatid! Amen. At mga kapatid, sa oras pong ito, patuloy po natin itaas ang ating mga kamay at patuloy po natin papurin natin Panginoon. Amen. Panginoon Jesus, wala ngang katulad mo. Bawat araw, pupurihin, dakila ang pag-ibig mo. Payapa, kublihan, muong ng tanggulan
And now let us bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within
Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng bugtong mong anak na si Hesus Kristo ang aming Panginoon at tanging tagapagligtas, pinasasalamatan ka namin, Ama, sa biyaya ng buhay at kalakasan, muli mong kaloob sa amin sa araw po na ito, upang kami patuloy, Ama, na sa araw nito, makapag-alay sa iyo ng mga papurit pagsambang nararapat namin ialay sa iyo, Ama, sapagkat yan ang nais mo. Lahat ng may buhay ay magpuri sa iyo, O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumalapit kami, Ama, sa trono ng iyong biyaya at habag at sa ngalan ng Panginoong Jesucristo, dumadalangin po kami. Patawarin mo kami, O Diyos, sa aming mga pagkukulang, sa aming kakulangan ng pananalig at pagtitiwala sa iyo, O Diyos. Patawarin mo kami, Panginoong Jesucristo, at dalangin namin na kami tulungan mo ng mga pag-aalinlangan meron sa puso namin, ang kakulangan ng aming pananalig, O Diyos, ay dalangin namin. Tulungan mo kami na ito madaragdagan, Panginoong Jesucristo, upang patuloy, Ama, ang buhay po namin, dakilang Diyos, ay puso na kung saan magtiwala sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig po sa amin. Patuloy kang mangusap sa amin, dakilang Diyos, at sumitan ng mga salita, liwanagan mo ang bawat isa po sa amin, nang patuloy namin matanaw sa buhay namin ang mga pangako mo, Diyos, ang mga pagpapalang inilalaan mo sa amin, dakilang El Shaddai. Tulungan mo kami na ang bawat salita mong aming mapapakinggan ay aming maisabuhay, Ama, para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon.
At ang salita ng Diyos ay ating hanguin mula sa pangalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, kabanata po ay 4, simula mga talata 16 hanggang sa susunod na talata. Kaya't hindi ako pinanghihinaan ng loob, bagamat humihina ang aking katawang lupa. Patuloy namang lumalakas ang aking espiritu. Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Kaya, ang paningin namin ay nakapako sa mga bagay na di nakikita, hindi sa nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Ito po ang salita ng Diyos. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Papurihan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Salamat sa pagkabasa ng Kanyang salita. Sa Kanya ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailan paman. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, sister, brother, ang tulong ng Diyos na hindi nakikita ay walang hangganan. Naniniwala kayo? Lahat ng naniniwala pwede nang maupo. Sige po, palakpakan, papurihan niyo po ang ating buhay na Diyos. Sa Kanya ang mga papuring palakpak na yan, na karapat dapat patuloy natin maialay sa ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po sa atin po, isa pong mapagpalat magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta na po ang Thursday group? Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Purihin natin ang Panginoong Hesus. May Diyos na nagkakaloob ng lahat ng iyan sa buhay po natin. Amen? Na kung tayo'y patuloy manalig sa Kanya, ang lahat na yan ay magagawa ng Diyos sa buhay po natin. Amen? At muli sa hapon pong ito, mga kapatid, may sinasabi po dito si San Pablo sa kanyang sulat na sabi niya, kaya hindi ako pinanghihinaan ng loob. Hindi pinanghihinaan ng loob. Kailan niya nararanasan yung salitang hindi siya pinanghihinaan ng loob? Pagkos patuloy siya nagkakaroon ng lakas ng loob, ang sabi ni San Pablo, ang sabi niya, hindi siya pinanghihinaan ng loob, bagamat nanghihina ang kanyang katawang lupa. Amen? Bagamat nanghihina ang kanyang katawang lupa. Ang sabi po dyan ni San Pablo, patuloy namang lumalakas ang aking espiritu. Amen. Ang sabi sa Ebanghelyo ni San Mateo, kabanata 26, talata po ay 41, ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad nung siya'y nananalangin, ang sabi niya, manalangin kayo para hindi kayo madaig ng tukso. Sapagkat ang sabi niya, ang Espiritu ay malakas. Amen? Ang Espiritu ay laging handa, subalit ang laman ay mahina. Amen? Na pag sinabi natin na minsan, mga kapatid, ang Espiritu ay malakas, ito yung sa panahon na minsan dumarating tayo sa matitinding pagsubok. Amen? Kapag dumarating tayo sa matitinding pagsubok sa buhay natin, minsan dyan po natin nararanasan yung panghihina ng katawan. Amen? Subalit ang sabi ni San Pablo, sa gitna ng mga suliranin na to na kanyang nararanasan, patuloy naman lumalakas ang kanyang espiritu. Na kapag po ang espiritu natin ay patuloy lumalakas, tumatatag ang ating ugnayan sa Diyos kahit may mabibigat na pagsubok. Amen? Nagiging matibay ang ating ugnayan sa Diyos, nagiging matatag, yung ating pananalig sa Diyos ay nagiging matatag. Amen?
Kapag yung ating espiritu ang patuloy na lumalakas sa buhay po natin at yung pag-ibig ng Diyos na inilalagay sa puso natin na hindi namamatay bagkus tumitibay yung pag-ibig na yan na kung saan pag-ibig para sa Diyos kaya hindi tayo sumusuko. Nakilanlin ang Diyos sa buhay natin at patuloy paglingkuran ang Diyos sa gitna ng mga matitinding pagsubok kahit medyo napapagod na. Di po ba? Kasi bakit po? Kasi yun ang sabi po, ibigin natin siya ng higit sa lahat. Buong lakas, buong puso, buong lakas at buong pag-iisip. Kanina sinabi po sa Ebanghelyo po natin. Kaya yan yung taong may matatag na pananalig, lumalakas ang kanyang espiritu. Na sa gitna po ng matitindi minsan, mga nararanasan natin, minsan kahirapan sa buhay po natin, pero hindi pa rin tayo nawawala sa panuntunan ng Diyos. Amen? Hindi pa rin tayo na ililigaw ng anumang mga pagsubok na yan sa buhay natin. Hindi tayo na ilalayo sa Diyos. At higit sa lahat, sa gitna ng mga pagsubok na yan ay hindi ka pa rin nagkukulang gawin ang panuntunan ng Diyos, gawin yung buhay na nais ng Diyos o gawin yung mabuti. Amen? Na nais ng Diyos na patuloy po tayo na magamit sa paggawa ng kabutihan. Kaya para kay San Pablo, kahit nanghihina yung kanyang katawan, habang lumalakas ang kanyang espiritu, nakakapagpatuloy sa na gawin kung anong nais ipagawa sa kanya ng Diyos na mabuti. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, sister, sapat ang lakas meron ka para makagawa ng mabuti. Amen? Kaya kung sapat ang lakas na yan para makagawa ng mabuti, gamitin mo lang talaga iyan para sa mabuti. Amen? Kasi kapag ginamit mo pa yan sa hindi mabuti, kukulangin na iyan. Amen? Palakpakan po natin ang ating Penso Kristo. Kasi ang lakas na yan ay nakalaan lang iyan para sa paggawa natin ng mabuti. Ano ang dahilan bakit ang tao po minsan sabi po dyan ay nangihina yung katawan? Ang dahilan dyan, ang sabi ni San Pablo, kaya minsan ang tao nangihina yung katawan, ang sabi po dahil sa panandaliang kapighatian na dinaranas ko ngayon. Amen. Sino dito sa inyo walang problema? Sino may problema? Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ayan. Sabi po dyan, kaya po sa pinanghihinaan, napapagod, ang sabi po dyan ni San Pablo, dahil sa mga panandaliang kapighatian na kanyang nararanasan. Amen? Na minsan yung mga panandaliang pagsubok na yan, panandaliang problema meron sa atin mga kapatid, minsan yan ang pumapatay ng kalakasan na bigay sa atin ng Diyos. Amen? Pero alam po natin hindi kulang kasi sabi nga ni San Pablo, kahit anong mabigat na pagsubok dumarating sa buhay niya, sabi niya, ang lahat na pagtatagumpayan niya, ang lahat nakakaya niya dahil sa lakas na ibinibigay ni Kristo. Amen? Subalit, yung lakas na galing kay Kristo, minsan nawawala sa atin, nagkukulang tayo, kapag tayo po sa gitna ng pagsubok ay hindi na nakatuon yung ating paningin sa Kanya. Amen? Kapag ang ating pong puso't isipan ay naririyan na, binibihag na ng ating mga suliranin. Subalit sa gitna ng mga suliranin yan, kung nananatili ang puso't isipan natin na nakatuon sa ating Panginoong Kristo, hindi ka mawawala ng ganang gawin ang mabuti. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. Kaya minsan, yung mga kahirapan na yan, mga kabigatan na ating nararanasan sa buhay po natin, minsan yan yung unti-unting pumapatay ng ating pananalig sa Diyos. Amen? Unti-unti po yan na minsan yan ang pumapatay ng ating minsan pag-ibig sa Diyos. Kaya minsan, kung mabuti ang Diyos, bakit ganito? May problema. Amen? Kung mabuti ang Diyos, bakit hinayaan ng Diyos na mapunta sa iba? Diba? Ginagawa ko naman ang lahat. Marami tayo minsan katanungan mga kapatid sa ating Panginoong Kristo na minsan tila bagay itinatanim na ni Satanas sa isipan natin, huwag ka na maniwala sa Diyos. Huwag ka na maniwala sa salita po ng Diyos. Amen?
Kapag dumarating po yung mga matitinding problema, kaya nung sabi ni Satanas sa ating Panginoong Jesucristo, nung tinutukso siya ng dyablo, kung nagtitiis ka ng gutom dyan, huwag ka na magtiis ng gutom, sa akin ka na lang sumama, lahat ng yaman sa mundo ibibigay ko sa iyo. Di po ba? Na kung saan tila bagay binibihag ni Satanas yung isipan ng tao, nung sandali na yan, na kung saan ay wag nang isipin pa ang Diyos, bagkus nung sandali po na siyan, ay isipin niya na kung paano niya mabuhay ang kanyang sarili na wala na ang Diyos. Amen? Pero alam natin, wala tayong magagawa kung tayo hiwalay sa Diyos. Amen? Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na minsan, pero sa gitna po ng mga pagsubok na yan, na dinaranas po ni Pablo, mga kabigatan o panandaliang kapighatian. Biro niyo po yung salita, kapighatian, na panandaliang kapighatian. E di pag sinabing panandalian, hindi tatagal, matatapos din. Amen? Matatapos din, mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo. Ang kinakailangan lang, sa gitna ng kapighatian, magpakatatag ka lang sa iyong pananalig sa Diyos. Huwag kang bumitaw sa Panginoon, kumapit ka sa Kanya. Ang problema kasi minsan, kapag dumaranas na ng panandali ang kapighatian, saan ang tao kumakapit? Minsan, ang sabi ng tao, kapit sa patalim. Amen? Di po ba? Doon ka kakapit minsan, kaya yung problema hindi naayos, na daragdagan yung suliranin. Amen? Sa kabila na kung saan yung suliranin na kinakaharap mo, panandalian lang, kapag sa patalim ka kumapit, lalong nadaragdagan, lalong tumatagal. Amen? Kaya para sa iyo, walang katapusan minsan na paghihirap. Bakit po? Kasi mali minsan ang ating kinakapitan. Amen? Kaya sabi ni Pablo, lumalakas ang aking espiritu, na ibig sabihin nung sandali na yan, patuloy ng kanyang puso at isipan sa gitna po ng mga suliranin, nakatuon sa ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating buhay at makapangyarihan Diyos. Kaya ang sabi po dyan ni San Pablo, ang dahilan kung bakit sa gitna po ng mga suliranin na yan, hindi sila pinanghihinaan, yung kanilang espiritu, yung kanilang ugnayan sa Diyos, hindi nanghihina, dahil ang sabi ni Pablo, ang kanilang paningin ay nakatuon saan? Doon sa dulo. Amen? Ang sabi sa ating binasa, panandali ang kapighatiang dinaranas na kung ngayon, ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Amen? Sabi ni Pablo, ito problema ko ngayon. Diba? Ito ang problema ko, sabi ni Pablo ngayon. Yun naman yung naghihintay sa akin. Amen? Kaligayahan na walang hanggan at walang katulad. Kaya sa panahon ng suliranin ni Pablo, para hindi po masyadong apektado po yung kanyang puso't isipan ng problema na kanyang tinatanaw, na kanyang nararanasan ng oras na yan, hindi niya tinutuon doon sa suliranin yung kanyang paningin. Ang tinitingnan ni San Pablo ay yung dulo. Amen? Yung dulo, na ibig sabihin, kung panandalian, yung kapighatian na yan, panandalian lang iyan, ibig sabihin, sa dulo ng kapighatian na yan, andudoon yung tunay na pagpapala. Amen? Kaya yun ang tingnan mo na kinakailangan maabot mo. Amen? Kasi kapag wala kang hinahangad sa gitna ng mga suliraning iyan na maabot sa buhay mo, kung paano mo malalagpasan iyan, dahil doon sa nananais mo marating sa buhay mo, mananatili ka dyan sa suliraning iyan. Amen? Pero kung ang tinatanaw mo, merong masigit na magandang dapat ka maabot, hindi mo hahayaan na hanggang doon na lang ang buhay mo sa gitna ng mga suliraning iyan. Amen? Palakpakan po natin, papurihan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya dito po, pinanghihinaan sila kasi doon sila nakatingin sa mga panandalian. Ano yung mga panandalian iyan? Problema. Okay. Pag sinabing problema, may solusyon iyan. Amen.
Kasi kung walang solusyon, hindi problema. Amen. Wala palang solusyon. Hindi po, ba't mo pa poproblemahin? Hindi, tanggapin mo na lang. Di po ba? Pag sinabing problema, may solusyon po iyan. Tiyak may kasagutan po iyan. May katapat iyan na kasagutan. Kaya nga panandalian lang eh. Amen? Panandalian lang kasi po may solusyon po iyan. Wala kang pera. Oh, anong solusyon? O, trabaho. Di ba? Ang solusyon diyan, dahil wala kang pera, kasi wala kang trabaho. Kaya ang titingnan mo, wag yung sandali na yan, wala kang pera. Ang tingnan mo, yung sa dulo, na makapagbibigay ng pangangailangan mo, na siyang katugunan sa pangangailangan mo. Huwag ka magtumingin sa panandalian. Ano yung panandalian tinitingnan natin? Lagi natin tinitingnan, saan ako makakautang? Amen? Yung magagawa ng tao, may hangganan yan. Kaya ang sabi nga po, wag ka, sa Diyos ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang manangan sa sarili mong karunungan. Amen? May hangganan yung magagawa ng tao. Ang sabi po sa sulat po ni Jeremiah, ang sabi po, parurusahan ko ang sinumang tumalikod sa akin at magtiwala sa lakas ng kanyang kapwa. Sa tao may hangganan ang buhay. Amen? Ilalagak natin sa kanila yung ating paningin, yung ating pag-asa. Yan sabi po, may hangganan ang magagawa niyan eh. Amen? Kaya minsan doon tayo nakatuon. Amen? Sino kaya hahango sa akin sa kahirapan kong ito? Lord, nananalangin kay Lord. Lord, ikaw lang ang pag-asa ko. Di po ba? Bigyan mo naman ako, Lord, na makakasama kong ganito. Ahango sa buhay ko. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Pero natutuwa ako minsan dito sa ating mga kapatid, di po ba? Yung mga sharing na ating mga kapatid na minsan na parito, single mom, di po ba? Pero kita niyo po, iiwan yung anak, ang liit pa. Pero ngayon, makikita yung patuto, tapos na sa pag-aaral, engineer na. Di po ba? Totoo po yan. Nakakatuwa yan, mga kapatid sa ating Jesucristo. Yung lahat na yun, saan siya tumingin para lahat na yun malagpasan niya? Isa lang naman tiningnan niya eh. Si Lord eh. Hindi naman yung magagawa ng tao eh. Amen? Kasi alam niya kung sa kanya lang, hindi niya kaya lahat eh. Yung lakas meron siya, hindi sapat yun eh. Yung diskarte meron siya, hindi sapat po yun eh. Amen? Minsan tumitingin tayo minsan sa mga bagay. Tingnan niyo po yung babaeng dinudugo. Yung babaeng dinudugo no, nakatingin lang siya sa magagawa ng pera niya, sa magagawa ng tao. Di ba? Minsan yung magagawa ng tao, sasabihin ng doktor, wala ka ng pag-asa. Amen? May taning na buhay mo. Hindi ka nagagaling. Pero may reseta ang doktor, minsan sinasabi ng doktor, ipasa Diyos mo na lang. Amen? Tila sinasabi ng doktor, yung hindi na namin kaya, makakaya pa ng Diyos. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesucristo. Na minsan mga kapatid sa ating Panginoong Jesus, may tayo po lahat minsan yung karamdaman, may kagalingan po iyan. Amen? Kaya may hangganan yung kapighatian dala ng karamdaman sa buhay po ng tao. Yung kahirapan, may hangganan po iyan. Amen? Ang dala niyan sa buhay po ng tao, mga kapatid sa ating Jesucristo. Tingnan nyo na lang si Moises, nung sila'y tumataka sa paraon, sa mga kawal ng paraon, nakarating sila sa isang lugar, wala na sila matatakbuhan. Anong sabi po ng mga kasama ni Moises? Wala na tayong matatakbuhan. Amen? Wala na tayong matatakbuhan. Nung kaharapin ni Saul at ng kanyang mga kasamahang kawal, si Gulayat, kapag nagsasalita na si Gulayat, umuurong si Saul at kanyang mga tauhan, at ang sabi ng mga tauhan ni Saul, wala tayong panlaban dyan. Amen? Dahil wala, doon sila lagi nakatingin sa wala. Wala na tayong matatakbuhan, wala tayong panlaban diyan, di po ba? Kaya, nung sandali po na yan mga kapatid, dahil doon sila nakatingin,
Yung problema mayroon sila, nananatiling suliranin po iyon. Amen? Nabubuhay sila sa problema pong iyon, hindi sila nakakaahon po roon. Subalit mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, makikita po natin na ang tao po na patuloy nagkakaroon ng kalakasan espiritual, ito yung mga taong hindi nakatingin sa nakikita. Amen? Kundi nakatingin sa hindi nila nakikita. Sino dito nakakita sa Diyos? Nakita nyo na ba siya? Di ba? Pero ang sabi sa Hebreo, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Amen? Na siyang pinagmumula ng ating pananampalataya at siya po nagsasadlak dito sa atin. Amen? Ng ating pananampalataya, nagiging katatagan, kabuuhan, kaganapan ng ating pananampalataya ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo na ang sabi po dyan, doon natin ituon ang ating paningin. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi mo siya nakikita ang ating Panginoong Jesus. Amen? Pero nariyan siya. Sabi sa isang awitin, para may sinabi sa isang awitin, di man kita nakikita, ngunit ika'y aking nadarama. Amen? Sabi ng Panginoong Yesus, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Hindi mo siya nakikita, pero ang sabi ng Panginoong Yesus, andito ako. Amen? Alam mong naririyan siya, na parang nakikita mo. Bakit? Kasi nararamdaman mo siya. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. May sinabi po dito sa unang aklat o sa pangalawang aklat ng hari, kabanata po ay 6 at talata po ay 13. Sabi rito, sinabi niya, kung gayon hanapin ninyo siya at bihagin. May nagsabi sa kanyang si Eliseo ay nasadutan. Kaya nagpadala siya roon ng maraming kawal, nasakay ng mga karwahi at kabayo. Gabi na nang dumating sila roon at kinubkob nila ang lunsod. Kinabukasan ng umaga, lumabas ang katulong ni Eliseo at nakita niya ang maraming kawal, ang mga kabayo at karwahing nakapaligid sa lunsod. Sinabi niya, Maestro, sabi niya rito, Maestro, paano na tayo? Sinabi ni Eliseo, huwag kang matakot sapagkat tayo'y marami kaysa kanila. Ang nakikita ng kawal, yung karwahi, kabayuhan, mga kawal na nakapaligid sa lunsod, na kung saan ang layunin ay bihagin si Eliseo. Kaya sabi ng kasamahan ni Eliseo, paano na tayo, Maestro? Ang sagot ni Eliseo, sinabi ni Eliseo, huwag kang matakot sapagkat marami tayo kaysa kanila. May nakikita si Eliseo na hindi nakikita ng kanyang kasama. At yung nakikita ni Eliseo, mas marami po sila kaysa mga nakikita ng kanyang kasama na nakapaligid sa kanila. At siya'y nanalangin, Yahweh, buksan mo ang kanyang paningin. Dininig ni Yahweh ang kanyang dalangin at nakita ng katulong ni Eliseo na ang mga bundok ay punong-puno ng mga kabayo at karuwahing apoy na nakapaligid sa kanila. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri po sa Diyos. So Eliseo, nung sandali po na yan, nakikita niya yung tulong na galing sa Diyos. Sa kalalagayan nilang iyon, sa sitwasyon nilang iyon, nakikita ni Eliseo yung tulong na galing sa Diyos. Kasi doon sa nakatingin sa Diyos na hindi niya nakikita, na kung saan ang Diyos na hindi niya nakikita may gagawin para sa kanila. Amen. At hindi po iyon nakikita ng kasama ni Eliseo dahil ang kasama ni Eliseo, bukas lang ang kanyang paningin nung sandali na yan doon sa kanyang paligid at hindi bukas ang kanyang paningin sa magagawa ng ating Diyos.
Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi ni Eliseo sa inanalangin at sabi niya sa Diyos nito kay Yahweh, buksan mo nga yung kanyang paningin para makita niyang may Diyos na higit na makapangyarihan. Para makita niya kung ano ang iyong magagawa para sa amin sa kalalagayan po naming ito. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa buhay at makapangyarihan Diyos. Doon bukas ang kanyang paningin. Amen? Hindi niya nakikita ang Diyos na ito, pero alam po ni Eliseo, ang Diyos na ito naririyan kasama nila. At may gagawin ito sa kanilang buhay. Amen? Sabi mo sa katabi mo, sister, kailanman hindi ka iniwan ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Natatanaw niya po iyon na sana matanaw natin iyan sa buhay natin. Amen. Maalala ko nung naglalakad na ako pa uwi galing sa isang prayer meeting, nakansilado yung prayer meeting. Walang sumundo sa akin. Kasi ang sabi, susunduin ako sa bayan at dadalhin ako doon sa barangay kung saan ang prayer meeting. Usapan namin, ganitong oras magkikita kami doon sa bayan. Hindi ako naman pumunta doon. Umaasa na kung pagdating ko sa bayan na iyon, may susundo sa akin. Ay walang sumundo. Pinagtanong-tanong ko kung paano puntahan. Ang sabi po, ay ganito, walang pumapasok doon na sasakyan. Malayo iyan. Umupa ka na lang. Sabi ko, magkano ang upa? Sabi niya sa mga 150 o 200, 20 pesos ang pera ko eh. Hindi talaga makakarating kasi umaasa ako may susundo. At umaasa naman ako, ang Diyos naman ay uuwi ako may pagpapala. Amen? Walang sumundo. Sabi ko, ano kayang pwede para makarating doon? Sabi niya, may biyahe na jeep na biyaheng ganito, magpababa ka na lang doon sa may kanto, papasok doon sa lugar na yan, lakarin mo na lang. Ang sabi ko naman, gaano pa kaya kalayo? Sabi niya, mga 2 o 3 kilometro. Sabing ganon. Iti, wala akong magawa kundi sumakay ng jeep at bumaba doon, lakad ako. Ang problema ko kapag nagsanga ang daan, hindi ko alam kung saan ako dadaan doon. Kasi wala akong mapagtanungan eh. Totoo yan, wala akong mapagtanungan. Niyugan ang dadaanan mo, may mga kapihan, pinyahan, bababa ka sa bundok, may ilog sa baba, tatawid ka, aakyat ka na naman. Mga ganon, mapatid sa Panginoong Hesus. Ito na ngayon, kapag ako nagsanga ang daan, Lord, saan ako dadaan dito? Magbigay ka naman ng palatandaan kung alin dito ang dadaanan ko. Kakanan ba ako o didiretso ako? Pag nagsanga sa kaliwa, kakaliwa ba ako o didiretso ako? Pero may lumulutang na parang ipo-ipong maliit. Makikita yung pagtag-araw, minsan parang may ipo-ipong maliit sa kalsada. Ganun. Minsan, nakita ko yung ipo-ipong maliit, tumatakbo doon sa unahan ko. Kung saan direksyon nun, yun na lang sinusundan ko. Hanggang dumating ang dulo sa kalakad ko, kapag sinusundan ko yon, kapag nagsanga, lumulutang iyong ipo-ipong maliit. Kapag humingi ako kay Lord ng sign kung saan ako dadaan, lumulutang po yon. Hanggang nakita ko na yung arko, welcome, doon na sa barangay na pupuntahan ko. Nakarating ako, purihin natin ang Panginoong Hesus. Ito ngayon, walang gawain. Walang gawain. Kansilado kasi nagsumuporta pala sila sa isang barangay, sa ibang barangay na magbubukas ng gawain. Nakita ko ng prayer partner, Brad, kayo ho ba yung preacher? Walang gawain ngayon, kansilado. Di pinamerienda ako. Tapos ako magmerienda, uwi na ako. Lakad na naman ako. Di ba? Habang palapit dun sa arko na welcome pagdating ko. Di ba? Nung pagdating ko, welcome. Di ba? Yung palabas ka ng arko nakalagay doon ay, thank you, come again. Di ba? Yan. Sabi ko, Lord, lalakad ako ng napakalayo na naman ito. Hindi lang ako lalakad. Sabi ko kanina, lumakad ako mula doon sa kanto, papasok dito. Pero ngayon, lalakad ako hanggang Maynila. Malayo na ito. Pero alam niyo po, isa lang tinatanaw ko, sabi ko, Lord,
naniniwala ko hindi mo pahihintulutan na maglalakad ako. Pauwi. Yan. Bago ako makalabas sa arko, may sumisigaw, Brad, dali lang. Brad, sandali lang. Yan. Tapos inantay ko, sabi niya, Brad, pasensya na. Umalis ka man lang, hindi ka man lang namin nabigyan kahit pamasahe. Sabi niya, ito Brad, tanggapin mo pamasahe man lang pauwi. Sabi nga, hindi ako naglakad. Di po ba? Purihin natin ang ating Penso Cristo. Glory to God. Nung buksan ko para magbayad ako, higit kaysa pamasahe, siksik-liglig naman. At nag-uumapaw, di po ba? Ganon kabuti ang ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Na ito po mga kapatid, andyan dyan ang Diyos. Hindi niya tayo iwan. Bukas yung kanya, ang sabi nga po, binuksan yung kanyang paningin para makita ng tao pong ito ang kabutihan ng ating Diyos. Amen? Makita niya na nung sandali na yan, ang Diyos ay kasama nila. Ang sabi dito sa aklat po ng Genesis Kabanata po 21 talatay 14, pakinggan niyo po ito. Kinaumagahan, ang mag-ina ay ipinaghanda ni Abraham ng baong pagkain at inumin bago sila pinaalis. Isinama ni Agar ang kanyang anak at nagpagala-gala sila sa ilang ng Beersheba. Nang maubos ang dala nilang tubig, iniwan niya ang kanyang anak sa lilim ng punong kahoy at naupo nang may 100 metro mula sa kinaroroonan ng bata. Wika niya sa sarili, di ko matitiis na makitang mamamatay ang aking anak. Samantalang nakaupo siyang nag-iisip at umiiyak naman si Ismael. Ito po yung pinalayas na si Agar nung sandali na yan, nung manganak na po si Abraham sa kanyang tunay na asawa, yung anak niya nung sandali na yan sa katulong, pinaalis na sila. At ito na ngayon sila. Nung sila'y palayasin, dala-dala sila ng baon, may inumin, pero naubos. Nung maubos na yun, nawala na ng pag-asa si Agar. Iniwan niya sa isang lugar yung kanyang anak dahil hindi niya kayang tingnan na mamatay. At habang po iniisip niya yung kanilang kalalagayan, umiiyak naman yung bata na may layo ng 100 metro buhat po sa kanyang kinaroroonan. Ito'y narinig ng Diyos at nagsalita mula sa langit ang anghel ng Diyos. Agar, anong bumabagabag sa iyo? Huwag kang matakot, narinig ng Diyos ang iyak ng iyong anak. Narinig ng Diyos ang iyak ng iyong anak. Lapitan mo siya at patahanin. Gagawin kong isang dakilang bansa ang kanyang lipi. Pinagliwanag ng Diyos ang kanyang paningin at nakita niya ang isang balon. Pinuno niya ng tubig ang dala nilang sisidlan at pinainom ang bata. Purihin natin ang Panginoong Jesucristo. Ang Diyos nung sandali po na yan, hindi mo man nakikita, pero naririnig ka niya. Amen. Ang sabi po, narinig niya ang iyak ng bata. Nung oras na yan, sa paligid po nila, ando doon yung biyaya. Pero hindi makita po ni Agar yung pagpapala. Bakit po? Kasi nakatingin siya sa kawalan. Nakatingin sa doon sa suliranin, meron sila. Nakatingin sa doon sa kanilang kalalagayan ng sandali po na yon. Hindi siya nakatingin sa Diyos. Amen. Sa Diyos na hindi nakikita, pero naririnig ang ating dalangin. Amen. Naririnig ang ating pagtawag. Kaya ang sabi po dyan, mga kapatid, narinig ng Diyos ang iyak ng iyong anak. Amen? At nung sandali pong iyan, binuksan ng Diyos, pinagliwanag po ng Diyos ang kanyang isipan at nakita niya sa tabi niya lang ang balon na kanyang kailangan para makakuha ng tubig. Amen? Pero nung iniisip niya, nadirimlan siya, wala siyang nakikitang pagpapala. Amen? Pero nung sabihin ng anghel, narinig ng Diyos at itinuon niya sa Diyos ang kanyang paningin ng oras na yan,
Itinanaw niya ang kanyang paningin doon sa ating Penso Kristo, nagkaroon siya ng liwanag. Nakita niya may pagpapalang sa lugar na yon, inilaan sa kanya ang Diyos. Purihin po natin ang ating Penso Kristo. Malakas na papuri para sa ating buhay at makapangyarihan Diyos. Ganyan ang ating Penso Kristo. Kanina, sinabi sa Ebanghelyo natin, doon sa unang pagbasa, anong sinabi doon? Mayroon kasi akong na kung saan ay pinakinggan kanina na natanim sa puso ko. Yung salitang, hindi ka man tapat, pero ang Diyos nananatiling tapat. Amen. Hindi man tayo magiging tapat sa Diyos, pero ang Diyos kailanman hindi po nawawala yung kanyang katapatan. At yung katapatang iyan, ipapadama sa atin ng Diyos. Hindi mo man siya nakikita, pero isa lang ang natitiyak ko, kapatid, kung naniniwala ka sa Diyos, amen, kung may pananalig ka sa Diyos, hindi mo man siya nakikita, pero nararamdaman mo kung gaano kanya kamahal araw-araw. Amen. Nakikita mo kung paano ipinapadama sa iyo ng Diyos ang kanyang pagmamahal araw-araw. Kaya ang tao na kung saan ay tinitingnan lagi araw-araw sa kanyang buhay kung paano ipinapadama sa kanya ng Diyos ang pagmamahal na ito ng Diyos, mga kapatid, taong hindi pinanghihinaan ng loob. Taong hindi nasisiraan ng kanyang pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Minsan, sa gitna ng kasaganaan mo, hindi mo maintindihan. Amen. Yung talagang pagmamahal ng Diyos sa gitna ng kasaganaan ka. Kasi nandoon ka na Nasa kasaganaan ka na Amen. Na minsan sa gitna ng kasaganaan, hindi mo masyadong matanaw kung gaano ka kamahal ng Diyos araw-araw. Pero kapag nasa gitna ng kagipitan, doon mo nakikita ang tunay na pagmamahal ng Diyos. Doon nabubuksan ang puso natin sa tunay na pagmamahal ng Diyos. Kaya lahat ng taong dumaraan sa pagsubok, tulad ng sinasabi dito ni Pablo sa ating binasa, nangihina ang kanyang katawan pero lumalakas ang kanyang espiritu. Bakit, kapatid? Dahil sa gitna ng mga pagsubok sa buhay niya, nakikita niya kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay niya para iparanas ang pagmamahal ng Diyos. At habang tayo na sa gitna ng pagsubok at itong ating laging nararanasan, yung pagmamahal ng Diyos, tatatag ang iyong pananampalataya sa Diyos. Hindi ka panghihinaan. Amen? Masasabi mo, ano pa mang pagsubok dumating sa buhay mo, kakayanin mo dahil merong Diyos na hindi ka iniiwan. Merong Diyos na tunay na nagmamahal sa iyo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo na sa atin, mga kapatid, lagi natin tatandaan. Kapag wala ka nang magawa, sinasabi nga po ng doktor, kapag wala na kami magawa, ang Diyos tiyak may magagawa. Amen. Ang Diyos tiyak ay may magagawa. Amen? Kaya, minsan yung mga salitang, manalig ka sa Diyos. Amen? Huwag ka mawala ng pag-asa. Manalig ka sa Diyos. Ituon mo ang paningin mo. Amen? Hindi mo nakikita ang Diyos, pero ituon mo ang paningin mo kung paano niya hinati ang dagat. Makikita mo may Diyos. Amen. Makikita mo may Diyos. Ituon mo ang paningin mo kung paano sa gitna ng ilang, sa 5 pirasong tinapay at 2 isda, nakakain ng mahigit 5,000. Makikita mo may Diyos sa lugar na yon, nung oras na yan. At ang Diyos na naruroon para ibigay ang kanilang pangangailangan, Diyos na saan man dako ay naruroon. Nasaan ka man dako, naruroon din siya para sa iyo. Tumayo po tayong lahat. Sabi ni San Pablo, ang aming paningin ay patuloy kaming tumatatag dahil ang aming paningin ay nakatuon sa magagawa ng Diyos na walang hanggan. Ang magagawa ng tao may hangganan. Nung wala nang magawa sa babaeng dinudugo ang mga doktor at ang kanyang kayamanan, itinuon niya ang kanyang paningin kay Kristo sa magagawa ng ating Jesucristo. Buksan niyo ang puso niyo ngayon, ang inyong mata, ng inyong pananalig. Tanawin niyo ngayon kung anong magagawa ni Kristo sa suliraning kinakaharap ngayon.
cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. By the roadway in the wilderness, He leads me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. He will make a way. God will make a way. Ama naming nasa langit, hindi ka man namin nakikita, pero alam namin kasama ka namin sa mga sandaling ito. Hindi ka man namin nakikita, nananalig kami, naririnig mo kami ngayon. Hindi ka man namin nakikita, pero nararanasan namin ang iyong mga kamay araw-araw. Dahil sa mga ginagawa mo, napakarami naming dapat ipagpasalamat sa iyo araw-araw. Nawa ang kamay mo na yan, O Diyos, kung paano kumikilos araw-araw para gawin ang mabuti sa lahat ng tao. Nawa makita, buksan mo, Lord, patuloy ang aming paningin sa mga pagkilos mo sa buhay namin para matanaw namin araw-araw ang kamay mo na kumikilos para sa amin. Buksan mo, O Diyos, ang aming pandinig, ang aming pananalig, ang aming pananaw na mayroong Diyos na ririyan lagi sa tabi namin para kami pakinggan at tulungan sa oras ng aming kailangan. Dakilang Ama naming nasa langit, maraming suliranin meron sa daigdig po na ito na aming kinaroroonan.
Subalit buong puso kami na nagpapasalamat na mayroong Diyos sa gitna ng mundong ito na puno ng suliranin. May Diyos na nagmamahal sa amin. May Diyos na tapat kahit sa gitna ng aming mga pagkukulang, tapat pa rin na nagmamahal sa amin. Ikaw iyan, Yahweh El Shaddai. Ikaw yan, Panginoong Hesukristo. Ikaw ang aming kinikilalang Panginoon na tapat na nagmamahal sa amin. Ikaw ang Diyos, dakilang El Shaddai, na aming kinikilalang tapat na nagmamahal sa amin. Na kailanman hindi kami iiwan. Hindi kami pababayaan. Salamat, Panginoong Hesus, salamat. Salamat na binuksan mo ang puso namin sa iyong mga salita. Salamat sa liwanag na inilagay mo, itinanglaw mo po sa amin, para patuloy kami, O Diyos, makita po namin ang isang Diyos na dapat namin pagkatiwalaan. Ang Diyos na dapat po namin pagkatiwalaan ng aming buhay. Salamat, Panginoong Hesus. Salamat. Alam namin, dito sa bansang ito na aming kinaroroonan, naririto ka, kasama po namin. Salamat, Panginoong Hesus. Lagi mong ilagay sa puso po namin ang magpapatatag ng aming pananampalataya sa iyo, ang magpapatatag ng aming pagmamahal sa iyo, Panginoong Hesukristo. Ilagay mo lagi sa puso namin, Panginoong Hesukristo, ang patuloy, Panginoong Hesukristo, magtatatag, magpapatatag ng aming pananalig, tiwala sa iyo, Panginoong Hesus. Salamat, dakilang El Shaddai. Dagdagan mong aming pananalig sa iyo. Dakilang Diyos, inihiling ko po ng bawat isa sa amin habang naririto ng ibang bansa, balutin mo ng banal mong dugo, Panginoong Hesukristo. Itago mo sa iyong kapangyarihan, ilagay kami sa ilalim ng iyong banal na kalinga, dakilang Diyos, sapagkat sa kalinga mo kahit saan kami pumaroon, tiyak po kami ay ligtas. Amen. Salamat, Panginoong Hesukristo. Salamat at buong puso namin kinikilala na sa bansang itong aming kinaroroonan, ikaw ang Diyos na kumakalinga sa amin. Ilaan mo lagi sa kanila araw-araw, O Diyos, ang mabubuting bagay na kanilang kailangan. Pagbuksan mo po ang puso ni O Diyos, ang puso mo para sa bawat isa, dakilang El Shaddai, at ding ginawa ang dalangin sa oras na kami tumatawag sa iyo. Salamat, dakilang Diyos. Maraming salamat. Tapat ang Diyos na nagmamahal sa atin. Minsan hindi na natin kaya, pero ang lakas ng Diyos ay sapat. Tumating ka man sa dulo ng lubid mo, andoon pa rin ang kamay ng Diyos. Huwag ka mawala ng pag-asa. Ano mang suliranin meron ka, isa lang tinitiyak ng Diyos. Dadalhin ka niya sa tagumpay. Mga pangarap mo sa iyong mahal sa buhay, pangarap mo sa iyong mga anak, hindi ka bibiguin ng Diyos. Ibibigay sa iyo ng Diyos ang tagumpay. Yung magandang kinabukasan na pangarap mo para sa kanila, dadalhin sila ng Diyos sa magandang kinabukasan. Salamat, Panginoong Hesus. Kung puso naming pinangahawakan ang iyong katapatan, pagmamahal at kabutihan, dakilang El Shaddai. Taas po natin ang mga bagay na ayos natin sa ilapit sa ating Panginoong Hesus. Ama, pagpalain mo ang Thursday group at patuloy, Ama, ang bawat isa pagkalooban ng matatag ng pananalig sa iyo, Diyos. At higit sa lahat, ilagay mo sa puso namin, O Diyos, ang pag-ibig, isang tapat na pag-ibig para sa iyo at pag-ibig para po sa aming kapwa. Patuloy namin magawa ang mga bagay na kinalulugdan mo, Panginoong Hesus. Ama, narito ang kahilingan ng bawat isa. Inihiling ko po, ipagkaloob mo ito sa kanila, Yahweh El Shaddai. Ipagkaloob mong katugunan sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo at panatilihin habang kami naririto ng ibang bansa. Biyayaan mong bawat isa ng magandang kalusugan, kalakasan araw-araw sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan natin at pasalamatan ang ating dakilang El Shaddai. Patuloy kayong samahan ng Diyos at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin.
kapatid, atin pong dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalinga niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib, sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamanmang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarorosahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalan at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saan dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayan ito na aking pinili ay mapagkumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Daringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. God bless us all. See you next Thursday and see you tomorrow.